Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Sabado ang muling ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Amin pong ikinagagalak na nariyan po muli kayo at nakaantabay sa atin hong programa upang ipagpatuloy po ang series na ating tinatalakay ngayon na may kinalaman sa 7 iglesia sa aklat ng Apokalipsis. At ngayon po yung ika-4 na iglesia ang atin hong tatalakayin at harinawa ay patuloy kayong umantabay sa buong oras ng atin hong pagtalakay at pwede po ninyong i-share yung ating mga video doon po sa ating mga kaibigan at sa mga kapatid na nais matuto ng salita ng ating Panginoon na maging gabay din po nila sa kanilang paglalakbay sa sanglibutang ito na nagtutumuli na ang pagwawakas. Yan po yung ating pag-uusapan ngayon. Ito po muli ang programa kung saan ito po ang konsepto na dapat nating bigyan ng rason ang ating pananampalataya. Why we believe what we believe. Marami hong nananampalataya at naniniwala sa mga bagay-bagay na kanilang pinapaniwalaan, ngunit kinakailangan ang paniniwala o pananampalataya na may kinalaman po sa Diyos dapat nakabatay sa kanyang salita lamang, sa ebidensya, sa rason ng ating pananampalataya. Ito po ang konsepto ng ating programa at syempre akin din pong pinasasalamatan na kasama ko po ang aking unika iha na magsisilbing technical, Princess Alia Sarmiento. Ganon din si Micah Sarmiento na aking pamangkin. At lalo na ho kayo na kabahagi ng Reasons of Faith at ang atin hong mga followers na lagi pong nagsishare ng ating mga video. Umantabay lamang po kayo at atin na pong pasisimulan yung isang mahalagang pagtalakay. At syempre bago yun may mga announcement muna tayo bago tayo manalangin. Yung atin hong Bible Institute Season 4 sa atin hong mga estudyante na hindi po tayo nakapag-meeting dahil alam nyo naman po ang naging dahilan. So, antabayanan nyo lamang po yung atin hong pag-upload ng ating lesson at kung ano man po yung mga tanong ninyo regarding doon sa mga napakinggan po ninyo, mag-post po kayo sa ating klase ng mga katanungan. Mas maganda po nagtatanong para lalo po kayong matuto. So yan po yung ating Season 4 Bible Institute. Ganon din yung ating paki-flash, yung ating hong Spirit of Prophecy series. Nagpapatuloy pa rin po yan every second Sabbath. Buong year natin gagawin yan. Tinatalakay natin yung mga issue na may kinalaman sa usapin ng Spirit of Prophecy kay Ellen White at sa iba't ibang mga bagay na dapat nating maunawaan sa pananampalatayang yan. Ganon din po yung atin hong YouTube channel ng Reasons of Faith. Pakitulungan po ninyo, mag-subscribe po kayo at pakishare yung ating mga video and then click the notification bell para po ma-update po kayo sa mga video natin pong ini-upload. Okay, yan po yung atin hong naisiparating. Ganon din yung Blessed Hope Builders, paki-flash Ali. Yan po, pinopromote po natin sa ating mga kapatid na mga Seventh-day Adventist sa buong mundo. Kung nais nyo pong sumali sa grupong ito na pinangungunahan ni Brother Butch Rodelas, ay pwede po kayo mag-inquire dyan para ito po may magandang programa para sa mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng ating sanglibutan. Nandyan po, mababasa nyo yung kanilang mission, vision, yung statement kung bakit meron hong ganitong grupo. Yan po yung aking pinopromote po sa inyo. At syempre, ito po yung paglilinaw karagdagan kasi may mga kapatid tayong nabanggit ko na to dati. Matagal na pong nasabi ko ito, 1 taon na nga humahigit, na ako po ay dating member po ng kapitulo bersikulo. Mahigit na po akong 1 taon na wala po doon. So ako po ay dating miyembro. At ito nga po yung akin hong pinagsisumikapan na may isa katuparan, ipagpapatuloy yung ating Reasons of Faith Live sa Facebook, no? Yung Reasons of Faith Media Ministry, 2013 ko pa po ito nasimulan. So, kung 2013, nasa 7 years na po ang Reasons of Faith Media Ministry. Pinasimulan ko po
ko po ito sa Saudi Arabia nung nandun ako ay nag-evangelize. So yan ay matahimik na ginawa natin dahil napakadelikado po yung lugar na yan. At doon po ay nag-training po ang inyong lingkod. Sinanay ko po yung ating mga kapatiran sa pamamagitan ng Bible Institute. Maturuan sila kung paano mag-Bible study, kung paano mag-broadcast sa pamamagitan po ng internet. So yun po yung iniwanan nating gawain doon at ipinagpapatuloy po nila. So hindi po malaya na ipakita ko po yung mga larawan ng ating mga layman doon na naturuan natin sa gabay at biyaya lamang syempre ng atin hong Panginoon. Naging matagumpay po yung pananatili ko doon sa loob ng mahigit 2 taon para lamang magturo. Yun po ay sarili ko pong pagkukusa, yan po ay panawagan ng Diyos. Wala pong sponsorship dyan, baka isipin nyo. Sarili ko po yung pagkukusa at yun nga po ang ipinagpapasalamat ng mga kapatiran po doon. Karagdagang experience po yun sa pangangaral ng inyong lingkod. Doon nagsimula ang Bible Institute ng Reasons of Faith. So from 2013 up to now, 7 years na ang media ministry ng ROF. Ngayon, yung ROF sa Facebook Live, yan po ay 1 taon pa lang. So nung last second Sunday nitong October, naka 1 year na po ang Facebook Live ng Reasons of Faith. Yun po yung 1 taon, yung live sa Facebook. Pero yung ministry po, nasa 7 years na ho yan. So napakarami po nating ginagawa dyan at dati nga, na-invite ako sa kapitulo versikulo ni Brother Jerry at yun ay aking pinaunlakan. Ngunit dahil sa masyadong hectic na po ang schedule ng inyong lingkod, hindi ho ako yung full-time layman. May trabaho din po ako, 5 days work, and then 2 days, Saturday, Sunday, yung ministry ko. So, meaning puno na, kaya nag-usap na kami, last year pa, naalis na ako dyan. At yun ay nagkakaintindihan po kami ni Brother Jerry sa puntong yon. So kasi yung iba baka nagtataka, akala ko ba sa Reasons of Faith lang si Brother Melvin, ba't may kapitulo versikulo pa? Hindi po. Wala na po ako sa kapitulo versikulo officially. 1 year na ho, mahigit. Kaya dito po ako nakatutok sa sarili po nating media ministry. So sana ho, wag ho kayo ma-confuse. Kaya ko binanggit na rin kay Brother Jerry na sasabihin ko na dati akong member. Kasi yung iba nako-confused. Dati po akong member at ito po, pinagpapatuloy ko lang ang media ministry. So 1 year na po ang ROF Live sa Facebook. So hindi po ako member na ng kapitulo versikulo. Paglilinaw po yun para doon sa mga naguguluhan ng mga followers. Pero siyempre, pinagpapasalamat ko po na kinukonsider pa rin ako ni Brother Jerry na member doon. Pero as for me, wala na ho dahil hindi na nga ho ako lumalabas ho doon. So yun po yung aking paglilinaw lang sa puntong yan. Ako po ay nasa Reasons of Faith Media Ministry. Ito po ay nasimulan ko pa since 2013. Ngunit ang Facebook Live ko, naka-1 taon na sa awa ng ating Panginoon. At yan ang ipinagpapasalamat po natin sa mga kapatiran po natin, no? Napatuloy na sumusuporta at sinishare nila yung ating mga video. So meaning to say, anuman po ang panukala o gawain sa KB, kapitulo versikulo, wala na po akong kinalaman doon, no? Yun po ay paglilinaw para hindi na ho kayo maguluhan. Hindi po ako member doon. Maraming salamat to. Ito ang pinupokusan ko po ngayon, no? Itong Reasons of Faith Live sa Facebook. So, ito rin po, para sa inyong kaalaman, hindi po ito based sa sponsorship, no? Ito po ay sarili ng Reasons of Faith Media Ministry with Brother Melvin at ibang mga kasama ko po sa ministry na ito. Hindi ko na po babanggitin kung sino-sino, pero yan po ay maliwanag na hindi po kami sponsored based o nangihingi on screen ng sponsorship. Okay, sana maging malinaw lang po yan. Yan po ang akin hong paglilinaw. Okay, so ngayon ay bago tayo lubusan dumako sa pagbasa din po ng atin hong mga komento ng ating mga followers at pagtalakay na po ng ating paksa, tayo po muna ay magtatagubilin sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng isang panalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat ng marami sapagkat niloob po ninyo na sa oras at araw na ito, kayo po ay maghahayag ng inyong mensahe sa pamamagitan ng 7 iglesia sa aklat ng Apokalipsis. Samahan kami ng inyong Santong Espiritu
maging maliwanag sa amin at sa aming mga taga-subaybay ang mensahe po ninyo na magamit po namin ito bilang paghahanda sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus na siyang maging katapusan ng sanglibutang itong bakas ng kasalanan. Kami po'y umaasa na kami nilinis din po ninyo sa lahat ng aming karumihan upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so, ito Ali, pakilagay itong, ito hindi ko nabasa nung nakaraan pa, so ngayon ko nga babasahin ito, na iwanan doon sa isang file ko. Ito, Ali, pakilagay galing kay Sylvia Moom. We decree and declare everything that has been spoken in this powerful message to be fully embedded upon both my daughters and grandsons' spiritual lives daily and constantly, mentally, physically, emotionally, and spiritually to be strong in your mighty power. So, salamat po sa mensaheng ito ng atin hong taga-subaybay. So, purihin ang atin hong Panginoon at dalangin po namin ng inyong pamilya ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos sa apat na aspeto ng buhay ng isang tagasunod ng Diyos. Okay? Next, Ali. Ito ay galing kay Cesar Diones. Sabi rito ay ganito: History, Philosophy, and Religion. Complete Bible Study. A sumptuous spiritual merienda. It will surely help in our spiritual growth. Thanks, ROF team. More power and God bless. So maraming salamat din. Purihin ng Panginoon, Brother Cesar Diones. So complete Bible study sa philosophy, history, at religion. Ito may kinalaman nga po sa tinatalakay nating 7 iglesia. So praise God, spiritual merienda ang ROF. Praise God, Brother Cesar. Ito naman ay galing kay Ella Vergara Hoxon. Anak, pakilagay. Good PM, Brother Melvin, and to everyone watching ROF. We're so blessed and we thank God for your ministry watching from San Jose City, Nueva Ecija. So praise God, no? At kayo'y nabibless sa panunod ng programa. Galing naman kay Jonathan Dumanakal Wales. Purihin muli ang Panginoon sa mensaheng ito. Napakalinaw kahit napakinggan ko kay Bro Melvin sa church namin, napakasayang pakinggan uli. Napakalaking leksyon para sa atin at para mapagbulay-bulayan natin ang ating pananampalataya, lalo na sa panahong siguro ito. Yan. Praise God, Brother Jonathan. Okay? Na-discuss natin ito dito sa Pateros during sa 7 Churches Revelation Seminar. Galing naman kay Sister G at Brother Lloyd. Ito naman ay from Switzerland. Tama, Bro Melvin. The test of being a true Christian is how one responds when a crisis comes. Si Kristo ba ang example natin sa pagtugon sa hamon ng buhay? Truth hurts, and I praise the Lord. Meron pa ding matapang na nagtuturo nito. We are praying for you, Brother Melvin and ROF. Praise God, Sister G and Brother Lloyd, no? Salamat sa Diyos. At atin pong nakikita po yung dapat na atin hong sundan na mga prinsipyo. Kasi totoo na ang subukan ng isang Kristiyano kung paano siya tumugon doon sa mga hamon ng buhay o krisis na dumarating sa kanya. Hindi po yan tinutugon sa pamamagitan ng galit o naggagalit-galitan. Hindi po yan tinutugon sa pamamagitan ng mga negatibong bagay na ipapakita mo sa madla. No? So praise God. At talagang sasabihin ko lahat ng prinsipyong may kinalaman sa pananampalataya. Dito po natin makikita yung kung paano ibinuhay ni Kristo. Yung prinsipyo napaka-importante ho kasi sa ganitong uri ng usapin. Hindi po lahat nadadaan sa preaching ka lang. Pero ang buhay taliwas doon sa sinasabi. Ang buong usapin ng pagiging Kristiyano ay paano ka nabubuhay na katulad ni Kristo. Yun mismo yon
Hindi nadadaan yun sa galing ng salita. Nadadaan yun kung ano yung buhay na ipinapakita mo sa madla. Hindi yung paipokritong pamumuhay, kundi yun yung buhay na yon. Paano mo tugunan yung mga krisis o mga challenges, hamon sa buhay natin. Salamat, Sister G, at nakita nyo yung puntong yon. Next, Maika, pakilagay. Galing kay Elizabeth Digamo Hervasio. I'm watching, thanks Brother Melvin, para sa linaw na kaganapan now, current events. So, praise God. Galing kay, yan, sunod-sunod yan tatlo. Marilyn Green, we shall not be afraid but rejoice in the coming of the Lord. Kay Grace Ann Bernardino Zamora, God bless you, Brother Melvin. God bless you more sa lahat po ng ating taga-subaybay. Galing kay Rex Malte, good message, direct to the point through Brad Melvin. Praise God, Brother Rex, at nakita nyo, kinakailangan nating maging diretso sa pangangaral, di paligoy-ligoy. Naubos ang oras sa paligoy-ligoy. Galing kay Nilia, Zugnimod. Binaliktad Dominguez sa pagkaalam ko. Amen. Thank you so much, Brother Melvin. Marami po akong natutunan. God bless to your ministry. Praise God. Purihin lagi ang Panginoon sa mga natututunan po natin. Galing kay Ella Vergara Hoxon. Thank God for having your ministry, Bro Melvin. God bless us all. Galing kay Esther Uy. Mapagpalang hapon po ng Sabado sa lahat ng nanunood. Siyensya po. Late sa watching. I-replay ko lang po. Salamat po sa ministry mo, Kuya Melvin. Praise God po sa inyo. At wala naman problema kung late watching. Sabi ko nga, kung hindi man ninyo mapanood agad, nandyan lang naman yung record. Kasi po, nasa ibang bansa yung mga followers nating ito, iba yung oras doon. Kaya ginagawa nila minsan, pang-almusal yung panonood. Purihin ang Diyos. Galing kay Dr. V. Ornopia. That was a very courageous presentation. Thank you. May we all grow in faith. God bless. Praise God, Dr. V. At yun na nga po, nabanggit na po natin kanina, kailangan nating maging matapang sa Panginoon. Hindi yung tapang, ha? Huwag nyo yung ma-misinterpret, ha? Yung tapang na may kinalaman po sa pagsasabi kung ano yung totoo sa maayos o tamang pamamaraan. Hindi yung tapang na aawayin mo yung tao. Iba yon. Ibang tapang yun, ha? Yung iba matapang pero tahimik, naninindigan kung ano yung tama. Yun ang tapang. Nakikita sa buhay. Galing kay Joy Magpulong. Nothing and no one able to stop to whom God used as His instrument. Be blessed, everyone. My ROF team have confidence and courage more than enough to spread the glad tidings. So, praise God. Patuloy niyo pong ipag-pray ang inyong lingkod na magawa natin ito lagi. Galing naman kay Erica Estong. Good afternoon, ROF family marahil. May God be with us as continue to study the 7 churches and that we may use it in our lives and grow spiritually. Thanks, ROF ministry team. God bless. So, praise God, Sister Erica. Ito naman yung representative din ng mga kabataan na talagang laging nakasubaybay sa ating programa. Galing naman kay Brother Jaymar Madrigal. Kasarap po manood, kakasigla ng faith, parang andon po tayo sa ancient place. Salamat po, Bro Melvin, sa magandang pagtalakay at pagsasalaysay ng history. Salamat din po sa bumubuo ng ROF team. Pagpalain po kayo ng ating manlalalang. So praise God, at talagang nakikita ko kay Brother Jaymar, marahil na-visualize niya na parang nandoon siya mismo sa lugar habang tinatalakay natin. Kasi nga naman, kompleto naman tayo ng mga reference, yung mga picture regarding sa mga lugar na pinag-uusapan doon sa 7 iglesia. Tayo ay nakatatlo na nga tayo, ngayon po yung pang-4. Okay? So, yun lang po muna yung ating mga babasahin po rito. Kasi alam nyo po, late ho talaga yung binabasa ko kasi yung aking monitor minsan kumbaga hindi pa maayos yung ating monitor dito. Gusto ko sanang magbasa rin ng mga live po ritong nagfo-forward, pero di bale, gagawan din po natin ng paraan yan. At ito nga po, naka 1 taon pa lang naman tayo, so marami pang improvement na mangyayari po sa ating studio, sa ating media ministry ng ROF Live. Siyempre, habang hindi pa dumarating ang ating Panginoong Hesus, i-improve natin ito ng i-improve. Sa ngayon ho, tiyagain muna. Ang importante ho, nandito pa rin tayo tuloy-tuloy ng pangangaral. Okay?
So, diretso tayo dito sa ating topic. Pakilagay, Micah. Ang title, Seven Churches of Revelation. Okay. So, ang ating tema ngayon, ika-4, Thyatira. Siya naman ang tawag dito ay the corrupt church. Bakit kaya tinawag na corrupt church itong Thyatira? Tanda natin sa mga una nating pag-aaral, yung iglesia sa Ephesus bilang unang iglesia sa Pito ay tinatawag na desirable church. Dahil dalisa yung kanyang katuruan at yun ay sa kapanahunan ng kaagahan from 31 to 100 AD, kaagahan ng Kristyanismo nung pinasimulang itatag ito ni Kristo. Ang sumunod naman yung Smyrna, tinuturing sa kanyang kapanahunan the persecuted church dahil from 100 AD up to 313 AD, nasa 200 taon, napakatindi ng dinanas nilang pag-uusig sa iba't ibang mga emperador ng Roma na papalit-palit. Di ba? So, yun din po ay parallel prophecy ng 7 tatak doon sa Apokalipsis 6 na kumakatawan sa pulang kabayo, na kumakatawan sa pag-uusig nga po. So, talagang sa bawat kapanahunang ito, umangkop yung kaganapan. Kaya the persecuted church ang Smyrna. Yung ikatlo naman, Pergamo. Yun naman ay tinuturing na yung kumbaga exalted Acropolis from 313 nung sila po'y na-legalize. Ang Christianity na-legalize ni Emperor Constantino noong 313 AD sa pamamagitan ng Edict of Milan. Doon naman nangyari yung compromise. Dahil kumbaga lumakas ang loob ng mga Kristiyano, kakampi na natin ang emperador, nangyari yung pagpasok at pag-compromise sa mga doktrinang hindi dapat tinatangkilik ng mga Kristiyano. Pinag-isa ni Emperor Constantine ang Christianity at paganism. So yun po yung tatlo na ating tinalakay na, at pwede nyo pong makita yung mga video na yan sa ating Facebook account ng ROF. Although yung Smyrna, putol yung dalawang video na yun. So hanapin nyo na lang yung kasunod kasi nag-crash yung ating OBS that time. So yung first 20 minutes ng Church in Smyrna, idugtong nyo po yung kasunod nun, mas mahabang oras hanggang matapos. So ngayon, ang ika-4, Thyatira, the corrupt church. Okay, ngayon, ipaalala po muli natin yung pattern of study. Pakilagay, Micah. Yung geography, meaning, history, pictures of Jesus, commendation, reproof, counsel, promise, then application. Ito po yung pattern, yung pamamaraan natin ng pag-aaral nito. Napaka-importante po yung systematic study para maintindihan natin yung nilalaman ng pinag-uusapan. Napakahalaga po ito yung sistema na dapat ginagawa, no? So, kung yung ibang mga institution, secular institutions, may sistema sila para hindi maging magulo yung pamamalakad ng kanilang samahan. How much more ang iglesia ng Diyos? Dapat yan ay tumatakbo o gumagalaw ayon po sa sistema or kaayusan ng ating Panginoong Diyos. So, maging sa pag-aaral, napakahalaga po yung pattern, yung order, yung kaayusan. Ngayon, paki-flash uli, Micah, yung ating geography na pinag-uusapan noong 1st century. Ito po, from Patmos na isinulat o ipinasulat ng ating Panginoong Jesus, yung aklat ng Apokalipsis, in particular itong 7 iglesia. From Patmos Island, ang una talagang mapapadala ng sulat dyan ay walang iba kundi ang Ephesus. Sumunod, Smyrna, Pergamum, then pababa, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. So nandito na tayo from Pergamum, nasa southeast tayo, nasa Thyatira na tayo. Ito po yung literal na location or geography ng pinag-uusapan dyan sa aklat ng Apokalipsis. Literal yan. At babalikan ko, itong 7 iglesia sa Asia Minor, ito po ay Roman province, hindi lang 7 ang iglesia. Pinili ng Panginoong Hesus ang 7 iglesyang ito dahil meron po silang mga karanasan na angkop sa magiging karanasan pa ng mga Kristiyano historically at hanggang sa panahong bago lumitaw si Kristo. So yun po yun, hindi po ito kumbaga dahil gusto ko lang ipasulat itong 7 iglesia. No, may mga karanasan sila na makakarelate tayo. At ano yung lesson na ating matututunan? Of course, yung mabuti, iangkop natin. Yun yung ika-siyam na tinatawag nating application sa ating pattern of study. Yung magandang matututunan, mula ngayon, iangkop na natin. Kasi kung by theory lang, sa isip mo lang alam, di mo naman inangkop sa buhay mo, mababaliwala yung ginagawa mong pag-aaral ng church dito sa
Revelation, itong 7 churches. Simulan nating basahin. Ito pong nilalaman ng talata from chapter 2 verse 18. Pakilagay Micah, sunod-sunod nating babasahin. Sabi rito, "At sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos, na may mga matang gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang mga paa ay gaya ng tansong binuli." Verse 19, "Nalalaman ko ang iyong mga gawa, at ang iyong pag-ibig, at pananampalataya, at ministeryo, at pagtitiis, at ang iyong huling gawa ay higit kaysa mga una." Verse 20, "Datapwat, mayroon akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan." Verse 21, "At binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi, at siya'y ayaw magsisi sa kanyang pakikiapid." 22, "Narito, akin siyang iniraratay sa higaan ang mga nakikiapid sa kanya sa malaking kapighatian, maliban na kung sila'y magsisi, pagsisi sa kanyang mga gawa. At papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako yaong sumasaliksik ng mga pag-iisip at ng mga puso, at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa." Verse 24, "Datapot sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan." 25, "Gayunmay, ang mga nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumariyan." 26, "At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, ay bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa." 27, "At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalyok, gaya naman ng tinanggap ko sa aking ama." 28, "At sa kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga." 29, "Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia." Ngayon, yun na. Nakita na natin yung mga talata from verse 18 up to 29. So ito po'y may kinalaman doon po sa iglesia sa Thyatira. Ngayon, napansin natin doon, yung larawan ni Kristo na ipinakita. Ang larawan ni Kristo ayon sa verse 18, mayroon siyang mata na gaya ng ningas ng apoy, at ang kanyang paaika ay gaya ng tansong binuli. So iba-iba ho yung larawan sa bawat iglesia mula sa Efeso natin hong tinalakay. Yung mga larawan ni Kristo o ni Jesus, may kinalaman po yon doon sa kung ano yung nagaganap sa bawat iglesyang ito. Napansin nyo doon sa iglesia sa Smyrna, ang larawang ipinakita ni Kristo, siya yung una at huli na pinatay at muling nabuhay. Ito po'y pagbibigay sa kanila ng katiyakan na yung mga Kristiyano sa Smyrna na pinag-uusig, kahit sila'y patayin, yung Panginoon nila na si Jesus, pinatay din at nabuhay. Isang mabuting balita na yung mamamatay kay Kristo, bubuhayin niyang muli. Kaya yun yung larawang ipinakita doon sa Smyrna. Dito naman sa Thyatira, ang larawan dito ay kumakatawan sa mata na sumasaliksik sa kanilang mga ginagawa. Okay? So ito po yung larawan na nakatingin ang ating Panginoon sa bawat gawain ng mga Kristiyano dyan sa Thyatira. Anyway, ang Thyatira ay kumbaga yun yung pinakamaliit at hindi gaanong mahalaga sa 7 syudad na nabanggit dyan sa aklat ng Apokalipsis. So, hindi siya gaanong mahalaga kumpara sa Efeso, Smyrna, maging sa Pergamos, mga mahalagang syudad yan dyan. Ngayon,
After na makita natin yung larawan ni Kristo, yung kanyang geography o location, pakilagay Micah, mababasa natin sa Bible Commentary ng SDA, Volume 7, page 96. Ito yung location. Thyatira was an old Lydian city lying on the river Lycus, a tributary of the Hermus. It was a holy city of the Lydian sun god Trimnos, depicted regularly as a horseman god. So ang Thyatira po ay isang matandang lugar sa Lydia. Na nakalocate doon sa River Lycus. Yung River Lycus, tributary yan kay Hermus. Yan po yung banal na syudad ng Diyos araw ng mga Lydian na si Trimnos. Ang larawan ni Trimnos dyan ay horseman, taong kabayo. Yun yung isa sa kinikilalang Diyos dyan, or pangunahing Diyos dito sa Thyatira. Naalala ninyo doon sa ating tinalakay sa nauna pang iglesia na ang isang sun god doon sa Pergamo ay itong si Mitra, yun yung Mitraism. Iba-iba yung katawagan, pero depende nga po yan sa ruling kingdom. So maging dito sa ruling kingdom ng Romans, may iba't ibang syudad doon, depende rin kung sino yung sinasamba nilang pangunahing Diyos. So yan nga po ang sinasabi dyan sa lugar na yan. Next, it was a manufacturing place famous for its pottery. But today, there is little of the old city to see. The city has been destroyed many times in wars between Christianity and Islam. And today, it has been built over as the modern city of Akhisar. So, ang lugar na ito ng Thyatira pala, kumbaga pagawaan ito at kilala ito sa pagawaan ng yung palayok, pottery. So, kilala itong lugar na ito. Pero ngayon kokonti na lang yung makikita dito sa yung ruins ba, yung kagibaan. Lalo na dahil itong syudad na ito ng Thyatira, maraming beses na itong nawasak dahil sa digmaan sa pagitan ng Christianity at Islam. Yun yung mga nangyaring crusade noong unang panahon, no? So talagang apektado yung lugar na ito ng Thyatira. At ngayon, ito po yung nakatayo na sa modernong syudad sa Akhisar. Yun ang sinasabi dyan. So pakilagay Micah, ito yung larawan ng ruins ng Thyatira sa atin hong kapanahunan ngayon. Yan yung kagibaan niya. Next. Kaya ito, yung original city sa modernong syudad ngayon ng Akhisar, ito yung mga ruins, kukunti na lang Kumpara doon sa pinakita ko sa inyo from Ephesus, Smyrna, Pergamos, ang Thyatira, kukunti na lang yung remains niyan. Okay? So ngayon, ano man naman yung meaning? So nakita natin yung larawan ni Kristo, yung geography, yung meaning. Eto, pakilagay Micah. Itinuturing ang Thyatira as sweet savor of labor. Napansin niyo po yung binanggit ng ating Panginoon regarding sa kanilang mga gawa na nandoon makikita natin na ang focus ng Panginoon yung kanilang ginagawa. Kaya ngayong mata niya, kumbaga nagniningas, nakatingin primarily sa kinikilos ng mga Kristiyano, literally doon sa kanyang geography, at mamaya banggitin natin historically, na naging angkop sa mga karanasan ng Kristiyano historically. So, eto naman, kung ang Efeso ay mula sa panahon 31 up to 100 AD, yung purity of the gospel, and then yung Smyrna ay from 100 AD up to 313 AD, sa hundreds of years na persecution, at yung Pergamo from 313 AD, from the time that Christianity was legalized by Emperor Constantine through his Edict of Milan, no? From 313 to 538, ito namang Thyatira na itinuturing na kapanahunan ng adversity or hardship sa kapanahon ng 538 up to 1517. Ito naman yung angkop sa kapanahunan niya historically. Pag sinabing adversity, kumakatawan yan sa hardships or difficulty. Yung hirap. Meron bang kahirapang naranasan ang mga Kristiyano, historically speaking, dito po sa lugar ng Thyatira? Muli, babasahin po natin yung history. Tingnan natin dyan. Ito yung history. Since the city seems to have enjoyed a rather tranquil and peaceful life during most of its existence, its history is rather colorless in comparison with the history of cities like Smyrna or Ephesus.
Sa kasaysayan pala, itong siyudad na ito ng Thyatira, talagang, kumbaga, sa kanyang literal na karanasan geographically, no, sa mga Kristiyano doon sa Asia Minor, peaceful life ito sa kapanahon ng binabanggit. Ano? Doon sa haba ng kanyang pag-iral bilang siyudad. Kaya nga tinuturing na ang kanyang history, kumbaga parang walang kulay, colorless, kumpara sa Smyrna at kumpara sa Ephesus. So ngayon ito, sabi pa sa kasaysayan, applied to Christian history, the message to Thyatira is particularly appropriate to the experience of the true church in the Dark Ages and the later Middle Ages. Pag-iangkop daw po sa naging tala ng kasaysayan ng sangkakristyanuhan, ito na yung from literal geographical site, papunta na ito sa worldwide experience, historically speaking, ng iglesia sa Thyatira na itinuring ngayong kapanahunan from 538 to 1517. Ano ba ang naalala natin during that time? Diba from 538, ito po yung tinatawag na pagkakaroon ng kapangyarihang church and state ng papacy. Yung sistema ng papacy. Kaya kung inyong iisipin, bakit naging colorless? Naging tranquil, parang matahimik yung buhay at peaceful kumpara doon sa Smyrna at Ephesus. Yung Pergamo naman, compromising church. Ito, age of adversity. Bakit? Ano yung point ng adverse? Yung hardship kung sila'y peaceful. Kung sila'y mapayapa, ano yung tinutukoy doong kapayapaan na naging karanasan nila? Kaya nga, kapag iangkop dito sa kasaysayan sa Christianity, ito po yung karanasan na tumutukoy during that dark ages, di ba? From 538. Ito yung church and state power ng papacy. From 538 AD. Bakit? Anong meron na dito? Okay, bago ko ituloy ha, naalala po ninyo yung topic natin regarding sa 7 tatak. Ang unang 4 na tatak may kinalaman doon sa kabayong puti, kabayong pula, and then yung kabayong maitim symbolizes corruption of the church na kumakatawan din sa Pergamo na nakipag-compromise kaya na may nangyaring corruption. At yung ika-4 na kabayong maputla, ito rin ang kinakaangkupan ng ika-4 na iglesia na naging maputla. Kaya nga colorless. Colorless applied geographically and then sa history ng Christianity during the Dark Ages. Colorless, naging maputla doon sa ika-4 naman na kabayong maputla. Kasi from the time ng third church o yung ika-3 naman tatak, yung kabayong maitim, corrupted ang mga leader ng Christianity during that time dahil sa kanilang pagkikipag-kompromiso sa gobyerno ng Roma. Eto ngayon yung ika-4, ganun din po ang mga naging kasaysayan. So, angkop po talaga sa bawat takbo ng kasaysayan mula doon sa literal geographical areas na pinag-uusapan sa Bible patungo sa worldwide perspective na ho ito ng New Testament. So ito po'y literal nga na pinili ni Kristo ang 7 iglesia dahil may mga karanasan sila na angkop hanggang sa mga karanasan ng mga Kristiyano bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ito, pansinin nyo, nabasa natin kanina, mayroong saway, ito na, papasok tayo sa reproof. May saway itong ika-4 na iglesia na ika-4 na tatak na maputla, yung kabayong maputla, ito naman yung sa kapanahonan ng adversity. Adversity in what sense? Dahil hirap po lumitaw ang liwanag ng Christianity during this time. May hardship, may adversity. Paano itataas ang liwanag ng sangkakristyanuhan na tinakpan ng corruption since the third church? Corruption of the doctrine. Tingnan nyo, balikan natin yung reproof. Pakilagay, Micah, Apokalipsis 2:20. Datapwat mayroon akong laban sa iyo na, anong dahilan? Pinahintulutan mo. Sino? Yung babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa at siya ay nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyosan.
Yun pala yun. Anyway, ang usapin dito about Jezebel, ito po'y kasaysayan sa Old Testament. Kaya nga, mula dun sa literal geography ng sinasabi sa Old Testament prophecy, ginamit ito ng New Testament writer patungo sa worldwide perspective. Of course, ang nagpasulat ang Panginoong Hesus. Pinasulat na kay John ito. So mula dun sa literal geography na kung saan nandun yung kasaysayan ni Jezebel na inasawa ng hari ng Israel na si Ahab, ang nangyari literally sa Israel noon, pinahintulutan talaga nila etong si Jezebel na nagpapanggap na propetisa, nagtuturot, humihikayat sa mga lingkod ng Diyos sa Israel noon at hanggang sa sangkakristyanuhan ngayon, yung prinsipyo ng pagpapahintulot, ng pagpasok, ng maling katuruan ng mga nagpapakilalang tagapagturo ng Diyos. Tandaan natin that Jezebel was a Phoenician princess. Siya po'y sumasamba kay Baal. Si Baal ay Diyos ng kalikasan. Yung mga Canaanites, naniniwala na yung mga Baals ay nakatira sa mga punong kahoy, sa mga springs or sa mga batis, sa mga kabundukan at sa mga bato. Sila po yung mga local gods na tinatawag din na Baalim, plural. Yan yung mga sinasamba noon sa matandang tipan na sinamba din ng Israel. Alam nyo, ang nangyari kasi, ito yung tinatawag na association, kumbaga yung pakikiisa. Nung ipinasok ni Jezebel noon sa Israel, ang katuruan niya bilang pagano na sumasamba kay Baal, pinayagan yon ng Israel, lalo na yung kanyang asawang hari, na Israel din of course, na Israel, si Ahab. Hindi naman pinagbawal sa kingdom na sambahin yung Diyos na si Yahweh. Ang nangyari doon, pinaghalo lang, pinagsama. Yung pagsamba kay Baal at yung pagsamba sa tunay na Diyos. Yun ang nangyari doon. Pinahintulutan nila na magturo din si Jezebel at the same time nandoon pa rin yung pagsamba ng mga Hudyo sa tunay na Diyos. Kaya hindi nyo ba napansin yung kasaysayan sa Biblia? Nung ipinahintulot ng Diyos na hamunin ni Elias sa bundok ng Carmel yung lahat ng propeta ni Baal, yung sinusundang Diyos ni Jezebel. Ano ang sabi ni Elias bago siya manalangin and then bumaba ng apoy galing sa Diyos? Ano ang sabi ni propeta Elias? Hanggang kailan kayo mananatili sa dalawang isipan? Kung ang Diyos ay si Baal, sambahin nyo si Baal. Kung ang Diyos ay si Yahweh, sambahin nyo si Yahweh. That's the point kung bakit natin sinasabi na merong pagsambang dalawang uri doon sa panahon ni Jezebel. Hindi naman inalis yung pagsamba kay Yahweh. Sinama lang si Baal. Kaya ang sabi ni Elias, huwag kayong magkaroon ng dalawang isipan. Bakit meron kayong two opinions sa ibang salin? Kasi yun yung naging purpose, pinahintulutan ng mga Hudyo during that time. Kasi pag hindi mangyari na pahintulutan nila yon, apektado sila politically, economically, sa kanila pong magiging freedom o kalayaan. So wala na bang masama? Nandyan lang si Baal, pero sambahin pa rin natin si Yahweh. So nandoon yung conglomeration. Nandoon yung pagsasanib ng dalawang puwersa, which is hindi pwede in the first place. Kaya nga sabi ni Elias, hanggang kailan kayo mananatili sa dalawang isipan? Kung ang Diyos ay si Baal, kay Baal lang kayo sumamba. Kung ang Diyos si Yahweh, kay Yahweh lang kayo sumamba. Hindi pwedeng dalawa. Yan yung tinatawag natin sa kasabihan nating mga Pilipino, pamamangka sa dalawang ilog na hindi pwedeng mangyari. Yan din ang sinasabi ni Jesus Christ, hindi pwedeng sumamba ka sa Panginoon at sa Mammon, associated with the devils. Yan yung background kung bakit ginamit ni Jesus at ipinasulat kay John na meron din na nangyari sa Christianity, no? Especially sa panahon na may establish ang papacy as church and state, merong nangyaring conglomeration o paghahalo ng turo ng Diyos at turo ng kaaway. And that is makikita sa system ng papacy.
Ito, pakilagay pa Micah. Baal was often associated with Asherah, the goddess of sexual love and fertility. Images of her naked with grossly accentuated sexual features were created. Prostitution was associated with her as a religious rite in the service of her as a god. Next. So, when Jezebel came to wed Ahab, the king of Israel, she brought her prophets with her. While not forbidding the worship of Israel's God, she introduced Baal worship. She promoted a compromise between true and false faiths while claiming to be a true prophet. So, ito yon. Makikita natin dyan. Si Baal, associated din yan kay Asherah. Si Asherah, ito yung Diyos ng, kumbaga, sexual love. No? Marami niyang mga symbol hanggang sa ating panahon ngayon. So doon lumalabas yun. Sinasabi diyan accentuated yung kanyang mga sexual features. Ginamit din yan kay Diana. Kung naalala niyo nakaraan nating pag-aaral sa bawat iglesia, no? So, nakalutang yung mga sexual features like yung kanilang mga boobs, nakalutang ho yun. Ang sinisimboluhan talaga niyan, yung pakikiapid, na yun yung kinagagalitan ng ating Panginoon. So, nung inasawa ni Ahab itong si Jezebel, so dala-dala niya yung kanyang mga propeta. Binanggit nga dyan na hindi naman pinigil yung pagsamba sa Diyos ng Israel, pero inintroduce yung pagsamba kay Baal. Kaya itong si Ahab nagpatayo ng iba't ibang mga altar o dambana para yung mga Israel na sumamba na rin kay Baal, makapagsamba ng maayos kay Baal. Kaya yun yung sinabi naman ni Elias, kung si Baal ang tunay na Diyos, sumamba kayo sa kanya. Kung ang Diyos ay si Yahweh, kay Yahweh kayo sasamba. Huwag yung dalawa. Yun yung nangyaring compromise ng kanilang pananampalataya. At yan din ang ginawa noon during the Dark Ages. Conglomeration yung mixture ng paganism at Christianity. At kung naalala ninyo, sa ating ikalawang topic ng iglesia, ang Smyrna, yan din yung ginawa ngayon. Ayan na yung mga signs in these last days. Di ba noong October 20, itong taon, October 20, ngayon 31 na. Last Saturday ng buwan ng October. Noong October 20, 11 days ago, nakita po ninyo yung ritual na ginawa sa Vatican through Pope Francis. Yung paganism, Catholicism, at Protestantism, I would say, apostate Protestantism. Pasensya na po, yun talaga So yung mixture ng Catholicism, paganism, at yung apostate Protestantism, nakikita natin ngayon. Na sinasabi nga nila, no one can be saved alone. Ang kaligtasan daw is through groups, through fraternity. Ginagamit out of context yung John chapter 17 na kayo magkaisa, maging isa lahat kayo. Yung sinasabi nun sa Biblia, totoo yun na maging isa lahat. Isa lahat saan? Sa truth, sa katotohanan, sa platform ng truth, doon ang panawagan ng Diyos, magkaisa kayong magkakapatid. Itong panawagan na nangyari noong October 20, ito yung global pact ng mga religious leaders, Hinduism at ibang mga pagan religions. Ito yung sinasabi ng kasalukuyang Pope, yan ay panawagan sa iba't ibang Diyos para magkaroon ng unity sa buong mundo. Yon. So, iba't ibang Diyos pa rin ang kanilang tinatawagan. Nagkakaisa lang sila, bagamat iba-iba yung Diyos, magkaisa tayo para sa kaayusan ng mundo. Hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Etong pagkakaisa nilang ito, tinitiyak ko po sa inyo, tandaan po ninyo, at yan ay nasa Bible prophecy, kaya malakas ang loob ko. Yung pagkakaisa na yan, nangyari na yan nung panahon ni Constantino, pinagkaisa ang paganism and Christianity, and then, sumunod yan, yung Sunday law ni Emperor Constantino, bagamat civil pa lang, pero after ilang years lang ang lumipas, from 321 AD sa Blue Sunday Law ni Emperor Constantino, 364 AD, lumitaw na yung religious Sunday Law sa pangungunan ng mga bishop or kapapahan sa Western Roman Empire. So, ang sinasabi ko po ngayon, itong nakita natin noong October 20 na solidify yung pact, yung kasunduan na yung paganism,
Catholicism at yung apostate Protestantism nagkaisa, ang kasunod po niyan yung pag-i-implement ng matagal ng panawagan, the Sunday Law. At yung batas sa linggo na yan, ang pangunahing dahilan na sinasabi nila, ito ang nangyayaring ecological crisis. Itong nangyaring pandemic, itong global warming, yung pagkasira ng ating kapaligiran. No wonder, the hallmark of Pope Francis papacy is about environment. Kaya nung 2015, nilabas yung tinatawag na encyclical letter na Laudato Si. Ang sinasabi doon, ingatan yung ating kapaligiran at yung mahihirap. The cry of the environment and the cry of the poor, dahil ang apektado sa mga krisis na nangyayari sa mundo, lalo na sa ating pandemic, talagang mahihirap naman talaga. So, yan yung punto ng encyclical letter na Laudato Si. So, yung mga na-event ngayon, ito na po yung patungo doon sa tinatawag na time of trouble. Kaya ngayong pagkakaisa na yan, it does not produce peace and prosperity or safety sa mundo. It will produce time of trouble. Kaguluhan. Yan ho ang dapat nating maintindihan sa sinasabi ng Bible prophecy. So it means to say, ito pong Thyatira may kinalaman din po sa nangyari nga po una. Nilegalize ni Constantino sa panahon ng Pergamos ang Christianity. And then, pumasok yung compromise. Pagpasok yung Thyatira, kaya wala na silang kulay, colorless, kapareho, or parallel prophecy ng kabayong maputla. Yung ika-4 na tatak, dahil sa corruption na umiiral at ginamit din yung kasaysayan na sa kapanahunan ni Jezebel at ng Haring Ahab na matindi ang corruption na nagganap sa Israel. So nakita po ninyo kung paano ataduhin ng Biblia yung mga nangyari mula nung una at ipasok hanggang sa panahon ng Christianity yung mga prinsipyo na dapat nating iwasan. Wala dapat compromise dahil pag may compromise, mahirap na lumutang ang bituin o liwanag ng Christianity. At ito po yung naging kaganapan sa panahong nabanggit natin, the age of adversity. Yung pinaglalapit po ninyo, yung hindi dapat magkalapit. Yung liwanag dilim, pinaglalapit. Ito, pakilagay Micah. Ito, sabi ng propetang si Isaias. 5:20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ito yon. Matagal na nating sinasabi rito sa Biblia, hindi pwedeng ilapit mo yung magkahiwalay na dalawang, kumbaga, opposite na bagay. Isipin mo, tatawagin mong mabuti yung masama at tatawagin mong masama yung mabuti. At inaari mong liwanag yung dilim at yung dilim liwanag, yung matamis mapait, mapait matamis. Yung north-south pinaglapit mo, yung east-west pinaglapit mo, yung zigzag pinaglapit mo. Hindi pwedeng paglapitin. At yan nga po ang ginagawa ng sistema ng papacy dahil din po sa gawain din ni Jezebel na nagpapanggap na propetisa. Balik tanawan ko po sa inyong alaala. Di ba ang theory of evolution at yung creation, magkalaban ho yan. Kumbaga yung isa dyan liwanag, yung isa dilim. Yung isa nasa hilaga, yung isa nasa timog. Yung isa nasa kanluran, yung isa ay nasa silangan. Yung evolution at yung creation story, magkalaban yan. Pero anong ginawa ng Vatican mula pa sa panahon ni Pope John Paul II? Walang masama, walang contradiction ang evolution theory sa creation theory. Yung paniniwala sa evolution at yung paniniwala na may Diyos na lumikha, wala daw ikang contradiction yan. At yan ay pinangalawahan din ni Pope Francis. Pinaglalapit yung liwanag, dilim, dilim, liwanag, mapait, matamis, matamis, mapait. Yan ang naging problema ho dito. Mabuti, masama, masama, mabuti. Madalas nating sabihin at ipangaral dito, pag sinabing evolution, ang kahulugan talaga niyan, doon sa official statement ng National Association
ng mga mga teacher sa buong mundo sa biology lalo na, no? Ang official statement niyan, pag sinabing evolution, unsupervised. Unsupervised. Theory, may Diyos na lumikha, ibig sabihin may nangasiwa. Paano mo sasabihin hindi magkalaban, yung isa walang nangasiwa, yung isa may nangasiwa? Therefore contradiction. May nangasiwa, ibig sabihin may Diyos na lumikha, yung isa walang nangasiwa. Pinaglalapit nila yung dalawang magkalaban na bagay. At yan po ang karanasan ni Jezebel at ng bayang Israel noon. At yun yung reforma na ginawa ni Elias. Kung ang Diyos si Baal, di kay Baal kayo. Kung ang Diyos ay si Yahweh, di kay Yahweh kayo. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Ang daming naniniwala ngayon kay Baal. Sumasamba sa kalikasan hanggang ngayon yung pantheism theory na kumbaga gustong gapangin noon ang Seventh-day Adventism during the time of Ellen White. Alam niyo yung libro. Ito yung sinasabi ko sa mga Seventh-day Adventists, no? Itong portion na ito. Yung libro na The Living Temple ni Dr. Harvey Kellogg. Yan po'y pantheism. At direktang sinabi ni Ellen White, yan ay turo ng kaaway. Pero tinangkilik noon ng ibang mga dapat ay nagbabantay sa kawan. Yan ang problema. Kasaysayan na yan, sa buong kasaysayan ng Iglesia ng Diyos mula sa Old Testament, panahon ng Israel, hanggang sa huling panahong ito. Yung dapat nagbabantay, walang alam. Yung dapat nangangasiwa na ipangibabaw kung ano yung katotohanan, mga wala silang alam pero matataas ang kanilang katungkulan. Sa halip na magbantay, kinalaban pa yung ating propetisa. Hanggang ngayon, ganyan naman ang pattern. Wala akong binabanggit, pero yan ay nakikita nating nangyayari. Na sa halip na silang magturo, parang sila pang dapat turuan. So ito po yung mga pangyayari at kasaysayan na sinasabi natin, dahil paulit-ulit ito Pattern po kasi ito ng kaaway. Pattern po ito. Okay? So tingnan nyo, pakilagay Micah, yung sunod na yan. Ito po ay sa bundok ng Carmelite Range po ito. Dito nangyari noon yung contest. Yan yung pinakatuktok. Yan yung kapatagan naman sa panahon ni Elias. So nakikita pa rin natin. Kasi ang pagsamba sa mga Baal, sa Diyos-Diyosan, nasa tuktok lagi yan. Di ba? Pinakita ko po sa inyo sa Pergamo. Nasa tuktok, height, Acropolis. Kasi doon, ang paniwala nila, naririnig agad sila ng kanilang Diyos. Kasi may mga paniniwala, mga pagano. Minsan kasi naglalakbay yung kanilang Diyos. Pakitanggal, Maiga. Kaya di ba kumbaga ininsulto sila ni Elias, tama naman yung kanyang panginsulto. Hoy, dagdagan niyo pa yung yung sayaw ninyo, baka yung Diyos ninyo namamasyal pa yun o nagmumuni-muni. Paniniwala ho kasi ng mga pagano yon. Hanggang ngayon ganyan pa rin ho ang sistema. Sa mga high places nandyan sila. Kaya yun ang sinasabi ni Pablo naman sa mga taga-Efeso, kapitulo 6 mula talatang 11 at hanggang 17. Ang ating pakikipagbakay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan. Yun yung mga rulers, sa mga principalities, sa mga matataas na dako, literally and symbolically. Nasa matataas na dako. Kaya nangyari nga, itong battle ni Elias at nangyari, nakita ng bayang Israel na sinagot yung dalangin ni Elias sa pamamagitan ng bumabang apoy galing sa langit. So yan po yung naging tagpo. Ngayon, tuloy natin. Corrupt leadership brings corrupted belief. Ito yung karanasan ng panahon ni Jezebel at naging karanasan ng iglesia ng Thyatira at karanasan sa ika-apat na tatak doon sa kabayong maputla. Corrupted ho Bakit? Yung leadership kasi, dapat nagdadala ng kaayusan, sila nagdala ng corrupted belief. Etong iglesia ng Thyatira, pakilagay yun, Micah. This church described by Jesus is active. Its love, faith, and service are improving all the time, but the big problem is that they tolerate wicked leadership. Pinahintulutan nila yung pamumuno ng kasamaan, kagaya rin ng karanasan ng Israel sa panahon ni Jezebel. Pinahintulutan ng Israel yon. So ito din ang naging karanasan ng mga Kristiyano sa Thyatira. Therefore, ito'y tinuturing na the age of adversity or hardship na dapat sana makita yung liwanag ng Christianity pero nahihirapang ipakita dahil sa pag-tolerate ng
katiwalian, corruption. Dapat ho tayo nagagalit sa corruption. Hindi ho natin tinotolerate yung corruption. Pero siyempre, meron tamang pamamaraan dyan. Doon naman ang pasok naman ng inyong lingkod. Pag may nakitang corruption, gawin sa tamang kapamaraanan. Hindi yung nagdadaldal ka sa publiko. Mali ho yun. Dinadaan yan sa maayos na kapamaraanan. Pero ang maliwanag, hindi mo tinotolerate. Lalo na sa leadership. So sa kapanahonan from 538 to 1517, ito po yung nangyari. Although magaganda yung gawa, may commendation ng Panginoon, magaganda yung gawa. Mamaya babalikan natin. Ngunit ang gusto ko pa pong idagdag at ipakita, itong sinabi ng ating propetisa. Pakilagay, Maika. If God abhors one sin above another, of which His people are guilty, it is doing nothing in case of an emergency. Indifference and neutrality in a religious crisis is regarded of God as a grievous crime and equal to the very worst type of hostility against God. Napansin niyo po, ang sabi mismo ng ating propetisa. Ililiwat ko po sa wikang Pilipino. Kung meron daw na kinasusuklaman, yung abhor, kung meron man daw na kinasusuklaman ang Diyos na isang kasalanan kumpara sa iba na kung saan guilty o may sala ang bayan ng Diyos, ay yun yung walang ginagawa sa panahon ng pangangailangan. Doing nothing. Ano yun? Indifference and neutrality. Yung pagiging neutral pagdating sa usapin o krisis na may kinalaman sa usapin ng relihiyon o pananampalataya, ito po ay mabigat na krimen. At ito'y kapantay ng pinakamasamang paglaban sa Diyos. Napansin niyo po, ang bigat nito. Para ipakita sa bawat isa sa atin na kung tinotolerate o kumbaga, pinapahintulutan natin yung corruption, yung kasalanan, nakikita na natin, pinapabayaan natin, nagkikibit, balikat lang tayo at hindi natin binibigyan ng tamang solusyon sa tamang kapamamaraanan. Ano ho? Ito'y kinasusuklaman ka ng Diyos, yung pagiging neutral. Kasuklam-suklam yan sa Diyos. Itinulad niya yan sa pinakamabigat na krimen. Yung wala kang ginagawa. Bagamat alam mo na may kamaliang nagaganap. Ito ang problema lalo na sa ating postmodern society. Ayaw nilang punahin yung maling nangyayari kasi ang tawag agad sa'yo, judgmental. Ito po yung nangyayari ngayon, kaya yung corruption umiiral na nanatili maging sa sangkakristyanuan. Isipin mo, turo ng Biblia, ang pangunahing sinasabi ng Biblia, lalo na sa 2 Timoteo 3, talatang 16 hanggang 17, ang lahat ika na kasulatan na kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan din naman sa pagsansala, pagsaway sa ikatututo na nasa katuwiran. Bahagi po ng pagiging Kristiyano, ikaw ay reproving sin. Sasansalain mo yung kasalanan. Hindi mo hinahatulan ang tao kapag sinasansala mo yung mali. Hindi tao ang hinahatulan mo, kundi yung maling ginawa. Bakit? Kapag nanatili siya sa mali, walang sumaway sa kanya. At alam mo, yan ang sinasabi ni Ezekiel, kapag napahamak ang taong yan, sisingilin ng Diyos yung kanyang kapahamakan sa iyo. At andun yung vice versa. Kung sinita mo naman, sinaway mo siya sa maling ginawa, nagpatuloy pa rin siya, wala ka ng pananagutan sa Diyos. Yun yung dalawa. Pero ngayon, hindi ginagawa yon. Bakit? Ayokong madamay dyan. Diba ganon ang tao ngayon? Neutral. So ganon din yung karanasan ng iglesia sa Tiatira. Pinahintulutan nila, bagamat sila'y masisipag. May commendation May papuri ang Panginoon. Meron akong laban sa'yo. Maliban sa, siyempre, yung commendation, papuri, may laban ng Diyos. Yun yung kanyang reproof. Pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel to compromise. Mabigat na krimen ito, mga kapatid.
Yung alam mo, yung may kasalanang nangyayari, pero ikaw ay walang gagawin. Anyway, ang nangyayari nga ngayon, iba eh. Alam mo na may kasalanang nangyari. Okay na sana kung tumahimik ka lang, at least. Kung totoo man yung sinasabing lesser evil. Ang ginagawa pa kasi ng iba, chinichismis sa iba. Wala nang ang lakas ng loob, nasawayin yung mali, ichichismis pa, ipapasa pa sa iba. Di ba? So, yun yung sinasabi ho rito. Ito'y malaking krimen sa harap ng Diyos. Ang dami yung example sa Bible, at lalo na sa, maging sa Spirit of Prophecy, regarding po sa issue na ito ng pagpapahintulot ng korupsyon. Ganun ho yan eh. Ito'y panawagan ng ating Panginoon. Ang nabigyan ng example sa Biblia, na napakabait na tao pero napahamak dahil sa kanyang pagpapahintulot ng kasamaan. Si Eli mismo, yung dalawa niyang anak, napakabait kasi ni Eli eh. O, di napahamak si Eli, masama yung kanyang huling karanasan sa buhay. Di ba? Namatay siya, nahulog sa upuan, bali ang liig, patay sa kanyang katandaan. Pinabayaan niyang gawin ng mga kalokohan ng kanyang mga anak. Bakit? Napakabait niyang sumaway. Hindi siya sumasaway. At yan po ang danger thing sa panahon ng postmodern culture natin. Bawal sumaway. Pag sumaway ka, you are a judgmental. Ulitin ko, pag sinabi yung sumaway, hindi ibig sabihin na sumasaway ka, hinahatulan ng tao. Concern ka lang dahil mapapahamak siya sa mali niyang ginagawa. At syempre, dinadaan yan sa tamang proseso. Ang prosesong tama ay yung sinabi ni Kristo, Matthew chapter 18. Pag may nakita ka nagkakasala, anong gagawin? Kausapin mo siya. Ikaw at siya na nagkasala. Kung ayaw makinig sa'yo, magsama ka pa ng isa o dalawa. At kung yung sinasabi ko lang, ito ay yung sinabi ni Kristo. Sama ka pa dalawa, tatlo, and then kung ayaw pa rin makinig, idalhin mo sa iglesia. Yan ang proseso ng ating church. Para mapanatili yung kadalisayan at kaayusan ng iglesia at hindi malapastangan yung pangalan ni Kristo. Yun ang purpose ng disiplina. Sa Thyatira, hindi nangyari eh. Tingnan niyo, pakilagay sa screen mic ha. The church was at fault not only because many openly submitted to apostasy, but also because no earnest effort was being made to check the course of evil. Yung iglesia sa Thyatira, hindi lamang mali dahil dun sa nagpasakop sila sa apostasy, kundi alin daw, wala man lang silang ginawa para mapigilan yung daloy ng kasamaan. Eto, ulitin kong muli ito. Ang nangyari po noon sa iglesia, maging dun sa kapanahonan ng Old Testament kay Jezebel, at ang kaganapan sa iglesia ng Panginoon sa New Testament, at hanggang sa panahon natin ngayon, bago dumating si Kristo, ito yung tinatawag na dismissiveness or permissiveness. Permissiveness. Pag ikaw po'y permissive, katulad rin yan ng pagiging dismissive. Kumbaga sa pagbibigay mo ng yung pagkikibit-balikat, dinidismiss mo. Kumbaga, binabaliwala mo, pagiging dismissive, being dismissiveness is also tantamount to being permissiveness, or being permissive. Pag dinidismiss mo, binabaliwala yung mga kaganapang ito, kapareho din po yan na pinahintulutan mong mangyari. Yun yung point dito sa binasa natin. At yan ay prinsipyo. Pag ipinagkibit mo lang yung nakikita mong kasamaan, yung mga hindi magandang nangyayari, pinagkibit balikat mo dahil takot kang madamay, katulad rin yan nang ikaw ang nagpahintulot nung kasamaang yon. Ganon ang sinasabi po sa iglesia sa Thyatira. Ganon ang sinasabi ng Diyos na naging karanasan ng bayang Israel sa panahon ni Ahab at ni Jezebel, at ganon din po ang karanasan simula nung nagkaroon ng church and state power, ang papacy. Yun po Kaya the age of adversity ho ito Eto, pakilagay sa screen mic. Civil duties imposed by Rome. The Roman Empire required all non-Jews to participate in the civil religion. The Romans tolerated all kinds of religious
practices, but no matter what your religion was or where you came from, they also expected you to take part in the ceremonies and public events of Roman society. It did not matter what religion you were, it was part of your duty as a citizen to be involved. Ito sinasabi rito ay patungkol sa literal na kaganapan noon, sa literal geography ng Iglesia ng Thyatira. At tinalakay na natin yan, lalo na sa kapanahunan ng Smyrna, na talagang, sabihin natin, ano man ang relihiyon mo dyan, sakop ka ng Roman Empire, inaasahan kanilang makibahagi rin sa kanilang mga ginawang seremonya, sa kanilang mga Diyos at maging sa pagsamba sa kanilang emperador. Di ba ito'y prinsipyo nga ni Jezebel? O sige, ayan ang relihiyon mo, pero makibahagi ka rin ng pagsamba kay Baal, compromise. Ito na yung corruption na kinagagalitan ng Diyos. Na kapag tayo walang ginawa, katulad rin yan ng pinahintulutan mo. Being dismissive is tantamount to being permissive. Ganun ho yun eh. Sa Roman Empire kasi, gustong-gusto talaga ng mga tao na yung parangal ginagawa sa kanila, yung parangal at yung sasabihin ng iba. Yan ang gustong-gusto noon. Siyempre, even until now, ugali na ng tao yung gustong-gusto niya yung parangal, gustong-gusto niya yung kung ano yung sasabihin ng iba, at kahihiyan kapag hindi makibahagi ang mga Kristiyano noon sa ginagawang ritual ng Roman Empire. So nakikita niyo yung ating ginagawang study. Back and forth, back and forth. Ginamit una yung literal geography, and then ginamit ng Panginoon yung kasaysayan sa Old Testament, at ipinakita niya yun sa worldwide perspective. Perspektibo ng Iglesia sa pangkalahatan. Dahil ito'y ugali o talaga ng tao eh. Gustong-gusto yung paghanga. Kaya yung ibang napapahiya noon sa literal geography noon sa Thyatira, talagang gagawa rin sila ng ritual na pagsamba. Doon nga tinalakay natin yung sa iglesia ng Smyrna na mayroong dokumento pa na kanilang permahan dapat. Yung libelius na sinasabi. Hindi libelus libelius. Yun po yung dokumento noon sa Roma na kapag nag-participate ka sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan, pipirma ka sa dokumentong yon. Yun yung libelius. Di ba? Kaya mga first century Christians na tatanggi na mag-perform sa Roman civil religion, talagang dumadanas ng, kumbaga, hindi magandang kalagayan sa kanilang business, negosyo, sa kanilang civil affairs, at maging sa social contact. Di ba ito yung mga prinsipyong sinabi ko sa kapanahunan maging ni Jezebel? Maapektuhan yung mamamayan noon, kaya nakikipag-compromise na rin sila. Kaya ang panawagan ni Elias, sana hindi ganon. Isa lang dapat sambahin ninyo. Di ba? Yung ebanghelyo ng Panginoon, ano po ito kumbaga free. Yung salvation. Gift, walang bayad. Ang kaligtasan, bigay ng Diyos sa atin, walang bayad. Pero it can cost us our reputations, our families, our jobs, and even our lives. Tingnan nyo yung axiom. A-X-I-O-M, axiom. Pag sinabing axiom, magka-opposite na bagay, pero mayroong katotohanan sa magkabila. No? Yung gospel ni Kristo, yung kaligtasan, libre. Ephesians 2:8. Pero yung libreng kaligtasan na yon, pwedeng maging cost. Yung ating reputasyon, yung ating pamilya, yung ating trabaho, maging ating buhay. Di ba? Axiom. Libre yung kaligtasan, pag tinayuan mo yan, lumakad ka kay Kristo, talagang sisirain ang reputasyon mo. Wawasakin ang pamilya mo, mawawalan ka ng trabaho, maging buhay mo. Yan yung kabayaran ng paninindigan sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi ho ibig sabihin na ikay Kristiyano na, magiging maunlad ka, materially speaking, yung reputasyon mo, pangangalagaan mo, kung sino magsalita ng laban sa'yo, idemanda mo lagi. Hindi po yan yung ugali ni Kristo Hindi yan ang espiritu mula kay Kristo Sabi nga ni Kristo lagi, pinagwikaan na nila ako ng hindi maganda, kayo hindi ligtas din dyan. Pero sa akin ang paghihiganti. Di ba yun nasabi ni Kristo? Kaya natin si Kristo ang lumaban para sa atin. Si Kristo nung inakusahan ng maraming bagay, hindi umiimik
Sa iglesia sa Thyatira, ganyan ang nangyari. Dahil mahalaga sa kanila yung reputasyon, mahalaga sa kanila yung pamilya. Of course, dapat mahalaga talaga yung pamilya. Pero kapag tumatayo ka kay Kristo, kahit pamilya, wawasakin ng kaaway. Ating tahanap buhay, maging ang ating buhay. So yun ang kabiguan ng bayang Israel during the time of Jezebel and Ahab. Yan din ang naging kabiguan ng ilan sa mga Kristiyano sa literal geography ng Thyatira, at yan din ang naging kabiguan ng marami during the dark ages, the age of adversity ng iglesia ng Thyatira. Ito yung pangyayaring admixture, conglomeration, or mixture ng paganism and Christianity. Ito po ay talagang na-accentuate ni Emperor Constantine, at ganun din sa mga sumunod niyang mga emperador ng Roma. Dito, kumbaga na-absorb yung medieval Christianity to a great extent, yung pagan forms and practices ang nangyari. Yun ang naganap. Tingnan nyo, may kapakilagay. Sa history, balikan natin. The scriptures not being available to the ordinary Christian, tradition was exalted in their place. Works to be considered a means of attaining salvation, an earthly and human priesthood obscured the true and divine priesthood of Jesus Christ. Ito yun. Yung banal na kasulatan na available naman talaga, ang nangyari dito, yung tradition ang naitaas sa kapanahonang ito. Ay alam naman natin, during the papacy from 538, talagang nangibabaw ang tradition. Yung gawa ng tao, kinonsidera nilang paraan ng kaligtasan. Kaya mayroong pagpapahirap sa katawan, pinapahirapan, tapos palakad na nagluluhod, para pagdating mo ka doon sa dapat mong paratingan, nabawasan or nawala na ang kasalanan mo. So yung gawa ang naging focus during this time sa Christian history nitong application ng Thyatira. At yung human priesthood, yung pagkapari ng tao ang inasahan. So dito nangyari, tinabunan na yung gawain ni Kristo bilang pari natin na namamagitan literally sa Diyos at sa tao. Tinabunan na. Itinuon na ng tao sa kapanahon ng ito ang paraan ng kaligtasan sa pari. Yan na nga yung sa papacy system. So tingnan natin, pakilagay sa screen, Micah. Balikan natin. Ito, from Ephesus, itinuturing na the age of purity, desirable church sila. Nakita nyo yung kapanahunan. Sunod, Smyrna, yan yung kapanahunan ng persecution. Pergamum, yan yung kapanahunan ng popularity. Dahil yan nga yung nabanggit natin, nilegalize ang Christianity. At ito ngayon, yung Thyatira, tinuturing na the age of adversity or hardships and difficulties doon sa pag-angat ng bituin ng isang Kristiyano. Next, Micah. Because of persecution, the flame of truth flickered and nearly went out. The spiritual message of the Reformation was essentially a restoration of the great truths of the gospel. It proclaimed that men are saved only by faith in Christ, and that their only standard of faith is Scripture. Dahil nga po sa persecution, nakita naman natin yung flame of truth, yung liwanag ng katotohanan, flickered eh. Kumbaga kukurap-kurap na sa panahon itong binabanggit sa kapanahunan ng Thyatira. Yung liwanag ng katotohanan, kumurap-kurap na at halos mawala. Kaya nga sinasabi natin, parallel presentation ito, parallel prophecy ng 4 na kabayo doon sa 7 tatak sa Revelation 6, itong kumakatawan sa kabayong maputla. Sa literal geography at kasaysayan sa iglesia ng Thyatira, ganun din, colorless ho sila. Kaya nga yung spiritual na mensahe ng Reformation, yung pagpapanauli ng mga katotohanan ng Ebanghelyo. At doon nga sa Reformation, sinimulan na ang tao, ayon sa turo ng Biblia, ay naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun yung purpose nga ng Reformation. Sa sunod yun na topic natin. Kaya dito sa kapanahonang ito, talagang kumurap-kurap. Dahil itinaas yung doktrina ng tao dahil sa kapapahan. Eto, ipakita ko po sa inyong ilan. May kapakilagay. Purgatory. Isinagawa ng 593. Babanggitin ko yung ilan lang ito, ha?
Latin language ang ginamit sa panalangin noong 600 AD. Tapos dinagdag nung 709 yung paghalik sa paa ng Papa. Kasi tinuturing nilang Diyos sila Noong 786, worship of cross. Dito nagsimula yung pagsamba sa mga cross, sa mga ribulto o imahe. Noong 850, ayan yung holy water. No? Yan. Sunod nung 995, yan yung canonization of the dead saints. Ibig sabihin, kinakanonize yung mga patay na tao para gawing santo. Sipin mo, nasa alabok ng lupa, ginawang santo. Noong 1079, dito ngayon yung celibacy of the priest, yung pagbabawal sa pag-aasawa ng mga pari. Sa Biblia mga lingkod ng Diyos mga sacerdote noon sa Israel, may mga may asawa yun. Tapos nung 1090, yung rosary and mechanical praying. Ito na yung rosaryo, may mga beads. Nakaranasan ko rin yan nung kasama ko pa noon ng lola ko. Nung panahon ako ay Roman Catholic, no? Nagro-rosaryo din po ako noon Tapos yung sale of indulgences, 1190, ito yung indulhensya na babayaran, ipapanalangin mo lang yung kaluluwa daw ng namatay mong mahal sa buhay para mapunta ng kaligtasan. So, binabayaran yung kaligtasan. Then, yung confessions of sins to a priest noong 1215. Sabihin, ihayag mo ngayong kasalanan kanino? Sa pari, sa tao, sa lupa. Ang sabi sa 1 John 1:8-9 Sa verse 9 kung ihayag natin ang ating kasalanan, tapat at banal siya na tayo patatawarin. Sinong siya? Yung Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi tao. At noong 1546, dito na idinagdag yung mga apokripa. Dinagdag through Council of Trent. Ang Council of Trent, counter-reformation yan, paglaban sa reformation. Okay, yan. Iyo ba? So, doon lang idinagdag yung mga sinasabing yung bakit daw ang books ng protestante 66. Tapos ang Catholic ay may 72. Yun nga po ang kasaysayan noon. Noong 1546 lang yun idinagdag sa Council of Trent ng Roman Catholicism. Yun ang history niyan. So ito yung mga kapanahunan na kung saan nakapaloob po yung kapanahunan ng Iglesia ng Tiatira na pinahintulutan niya yung mga bagay na ito. Kaya kumurap-kurap yung katotohanan ng Biblia. Yun po yung naging kasaysayan. Yun po yung mga matinding sinasabi. Ngayon, si Martin Luther nagising. Tingnan nyo, paki-flash Micah sa screen. Si Martin Luther, ito yung nabanggit niya. In Rome, I wanted to deliver my grandfather from purgatory, and I ascended the staircase of Pilate, reciting on each step a pater noster, for there was a belief that he who prayed in this way would save a soul. But when I arrived at the top, I was thinking, who knows if it is true? Pansin nyo po yung testimony ni Martin Luther, kaya nga siya lumabas Tandaan nyo, pari siya ng Roman Catholic. Doon daw sa Roma, gusto niya daw, kumbaga, siyempre, maalis yung kanyang lolo doon sa purgatorio at malipat na siyempre sa langit. Kaya, lumalakad siyang paluhod I ascended the staircase of Pilate. Umakyat siya doon sa staircase na gawa ni Pilato. Tapos habang umaakyat siya, nire-recite niya sa bawat hakbang yung Pater Noster. Dahil meron daw na iturong paniniwala na yung manalangin sa ganong kapamaraanan ay magliligtas ng kaluluwa. Pero nung nakarating na si Martin Luther doon sa tuktok, nag-isip-isip siya, sino bang makakapagsabi kung totoo ba yun? Kasi nga, lahat ng mga bagay na ginawa by tradition, wala iyang basihan sa banal na kasulatan. Walang ebidensya, kumbaga. Ang sa Biblia ang patay walang nalalamang anumang bagay. Sila po'y nasa sementeryo, wala sa langit, wala sa impyerno, wala sa purgatorio. Kaya nga sabi sa Juan 5:28, pagdating ni Kristo, yung masama, mabuti, lalabas sa libingan. Hindi sinabi ng Bible, lalabas mula sa langit yung mabuti at yung masama sa impyerno at yung hindi gaanong mabuti, hindi gaanong masama, nasa purgatorio. Dagdag na turo ng tao. Yan yung kaganapan sa panahon ng compromising church na lalong nangibabaw doon sa kapanahunan ng adversity sa iglesia ng Tiatira. So yun po yung mga naging kasaysayan. So ito po naging problema. Ngayon, sa kabila ng mga suliranin ng mga Kristiyano sa kapanahunan ng kahirapan na ito, merong papuri pa rin ang Panginoon sa mga naging tapat. Tingnan nyo, pakilagay Micah. Ito yung commendation o papuri. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pag-ibig at pananampalataya at ministeryo at pagtitiis at ang iyong mga huling gawa
ay higit kaysa mga una. So nag-i-improve yung karanasan ng mga naging tapat doon. Bagamat meron silang kahirapan kasi nga natatabunan na ang kumbaga ang katotohanan ng ebanghelyo dahil doon sa mga nag-tolerate sa mga kamaliang turo ng tao. Sa hirap, sa kabila ng kahirapan sa iglesia ng Tiatira, kaya kinonsiderang the age of adversity. Ang iglesyang ito'y nakaranas pa rin ng tinatawag na paglago sa espiritual na bagay. Kumpara naman doon sa mga taga-Efesus na iniwan ng unang pag-ibig. Sa kabila nitong ganitong karanasan ng Tiatira, sa kabila ng hirap, nakita ng Panginoon yung kumbaga yung pagpupursige ng ilan doon na sila nagkaroon ng spiritual growth pa rin. 'Di ba? Kaya nga yung payo ng Panginoon, eto na, punta tayo sa counsel. Gayunmay, ang nasa inyo'y panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. Ibig sabihin ko, anong mayroon sa kanila, panghawakan na nila yun. Ha? Para hindi mamatay ng lubusan, maputla na Doon naman sa ika-4 na kabayo, maputla na. Pag maputla, patungo na yun sa kamatayan. Diba? So, panghawakan mong matibay, yun yung payo. At ito yung pangako. Pakilagay may ka. At ang magtagumpay at tumupad ng aking mga gawa hanggang sa katapusan, bibigyan ko ng kapamahalaan sa mga bansa. Authority. Yan yung pangako ni Kristo. Dito, sa kapanahonang ito, dahil adversity nga, wala silang authority talaga Sila'y gumagawa para mapapurihan ng Panginoon. Kaya yung iba doon, nagkaroon ng spiritual growth, lumago. So, ang panawagan ni Kristo, hang in there. Basta kapit lang kayo. At ang inyong mga mata ay nakatuon doon sa aking reward. Kaya yung reward niya, bibigyan ko ng kapamahalaan. Kasi nga, iba-iba yung karanasan ng bawat iglesia. Napansin nyo, i-review nyo mga una. Iba yung counsel, iba yung promise sa bawat iglesyang ito. Kasi nakaangkop yun sa kanya-kanyang karanasan ng bawat iglesia. At itong reward sa Tiatira, maghahari din sila na mayroong authority sa lahat ng mga bansa. Kasi dito, nawawalan sila ng authority. Isa pang kasama sa promise, Micah. At sa kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito, karagdagang pangako, ibibigay ko sa kanya ang tala sa umaga. So itong pangyayaring ito sa dulong bahagi ng the age of adversity ng kapanahunan ng Tiatira. Ito lumalabas, generally speaking, yung tala sa umaga, nung panahon ng tinatawag na Reformation. At yan yung susundan natin sa ika-5 iglesia. Bukas po yan. So merong naging ginamit ang Panginoon para lumitaw. Anyway, sa Biblia, yung tinuturing naman na tala sa umaga, ang ating Panginoong Yesus. Magliliwanag siyang muli. Bagamat nagkaroon ng problema, pagpapahintulot ng turo ni Jezebel, ng admixture of paganism and Christianity, conglomeration of truth and error, may lilitaw pa rin dyan na tala sa umaga. So, yun po yung kagandahan nito. So, nakita natin yung pattern of study mula sa geography, sa history, sa meaning ng bawat churches, yung larawan ni Kristo, yung papuri ni Kristo, yung saway, counsel, yung reproof, yung payo, counsel. Di ba? Then, ano yung application natin? Ang application natin dito, huwag tayong makipag-compromise at huwag tayong maging mga dismissive. Dahil paging dismissive tayo, pagbabaliwala sa mga bagay na nakikita nating mali, yan po yung kasunod na ikaw ay nagbigay ng permission, being permissive, na mangyari yung kamalian. Sabi ng Panginoon, pinahintulutan mo kasi na magturo si Jezebel, kumakatawan yun sa mga maling turo sa huling araw na rin natin ngayon. Pag alam mo nang may maling turo, ba't mo pa ipapahintulot yan? Sawayin mo. Ganun ho yun.
Hindi yung masamang sumaway kung sumasaway ka sa tamang kapamaraanan. Hindi yung padaskul-daskul at huwag mong pairalin ng kayabangan. Sumaway ka ng may kaamuan, pero ikaw ay firm, matatag na sumasaway. Hindi dinadaan lahat sa yabang at sa hindi magandang pangungusap o pananalita sa iyong kapwa. Doon na tayo mag-stick sa truth. Manindigan ka. Ganun yun yung pinag-uusapan no dito. Manindigan sa tama para hindi maging kurap-kurap. Para hindi kumurap-kurap yung iyong ningning bilang isang Kristiyano. Iangkop natin yon. Paano makikita yung liwanag mo? Sabi ni Kristo, magliwanag kayo. Kung kukurap-kurap ka sa iyong paninindigan, hindi ka tumatayo sa tama, para kang isang hunyango na kung ano yung kulay na katabi mo, yun ang kulay mo. Pag iba naman mapunta ka sa ibang kulay, iba rin ang kulay mo. Tumayo ka. Kung ano yung liwanag na gusto ni Kristong ipakita mo at i-reflect sa pamamagitan ni Kristo. Tumayong matatag. Huwag kang mangilag dahil kayo nasa minority. Ang mga karanasan ng mga anak ng Diyos na nasa minority, sila po yung nabibigyan ng pagpapala ng Diyos. At the end, sila po yung mabibigyan ng buhay na walang hanggan. Huwag mong katakutan ng majority. Sa kasaysayan ng Biblia, almost always ang nasa majority po, silang napapahamak. Ganun yon. So, kagaya ng mga Kristiyano sa Thyatira, meron doong nanindigan. At yung kanilang mga gawa ay higit kaysa unang gawa. Sana marinig din natin ang commendation na yon sa ating Panginoon. Yan ang pagsumikapan natin. Okay? So, yun po, yung atin hong paksa. Kompleto na po yung pagbibigay natin na yun. Okay? Ngayon ay gusto ko po sanang sagutin kahit isang tanong man lang para... Sige, Ali, ikaw muna ha. Sagutin ko lang itong isang tanong para, kumbaga bukas yung iba naman. Anyway, bukas ang ating ikalimang topic naman, no? Eto, sagutin natin itong, mahaba-haba rin pala to. Anyway, sige. Brother Meo, no? Bigyan ko na lang ng ano ito kasi mahaba-haba itong tanong po na pala na ito. So, kailangan ito ng mahaba-habang paliwanag. So, baka kapusin ako ngayon. So, pasensya na, Brother Meo, ha? Message ko pa naman sana sa'yo. Pero di bale, mahaba-haba kasi ito dahil itong tanong patungkol sa Acts chapter 10, ipapakita ko po sa inyo yung mga, kumbaga, yung pinaka-exegesis nito, no? So, kaya gagawin ko rin pagtalakay yung Brother Meo at ipapakita natin yung ilan sa mga kumbaga pag-aaral doon ng ilan sa mga scholars na umaangkop din sa ating pagkaunawa ng usapin sa Acts chapter 10, yung kumot na punong-puno ng iba't ibang hayop. So, gusto kong paglaanan ng mas mahabang panahon sana yun, pero medyo baka kapusin ako. So, pasensya na, Brother Meo. Next time na lang, pati doon sa ibang tanong. Pero, pwede pa rin po kayo mag-forward ng mga tanong ninyo. Ipipila ko naman yan sa ngayon kasi meron tayong mga kung pinag-uukulang mga paksa na dapat marinig ng marami at para maiba-iba naman ang napapakinggan, no? Tuloy-tuloy natin itong pag-aaral ng mga usapin sa aklat ng Apokalipsis kasi kiniklaim natin yung pangako ni Kristo, Apokalipsis 1:3, na mapalad ang bumabasa, nakikinig at tumutupad ng mga nakasulat doon. So, blessed ho tayo kapag pinag-aaralan natin ito, binabasa natin ito, nakikinig tayong mabuti at yung tumutupad. Yun yung part ng application. Iaangkop sa buhay. Okay? So, tapusin natin ang ating pag-aaral na ito sa pamamagitan po ng panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat. Napakabuti po ninyo at kami po ay ginabayan ng Santong Espiritu sa aming ginawang paghimay-himay ng usapin sa ika-4 na iglesia sa 7 iglesia. Dalangin namin ang aming mga kaibigan, mga kapatid na nakinig, nanood at nagsuri ay makaranas ng kapayapaan at inspirasyon buhat sa inyo nang sila'y patuloy na maging matatag sa kanilang paghahanda sa nalalapit na pagdating ng aming Panginoong Hesus at ng wakas ng sanglibutan. Masumpungan nawa kaming mapalad dahil ginagawa namin ayon sa inyong biyaya ang inyong kalooban at kami po'y magiging daluyan din ng pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pagdinig at pagtugon, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam. Sa pangalan po ng aking mga nakaagapay po rito, Sister Maika Sarmiento na aking pamangkin at ang aking unika iha, Princess Aliyah Sarmiento. Ang aking may bahay na nag-share ng ating mga video, Made in Sarmiento, at sa lahat po ng mga supporters at followers ng Reasons of Faith Media Ministry. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at bukas sa alas 3 ng hapon, ipagpatuloy natin ang series ng 7 churches in the Book of Revelation. Bukas po, ika-5 iglesia na tayo. God bless us all.